Hello guys, Live Good Family and welcome to Heroes United. Yun, dito po kami sa Anawin. Alam niyo ba, ang meaning ng Christmas is giving, di ba? Christmas is giving, so kaya naging project po ng ating Heroes United family, no? Itong outreach program dito sa Anawin, no? Ang binisita po natin dito mga lolos and lolas. Yan. So, giving is sharing. And that's the purpose of our Live Good business, no? Yan po yung purpose ng ating Live Good company, no? Kaya nga ang goal nito, maraming matulungang tao. So dito po holistic tayo, no? Hindi lang sa health, hindi lang sa wealth, but also giving to others, no? Sana po ito yung maging value or meaning ng Pasko para sa ating lahat, no? And sabi nga, no, family first. Pero sabi nga, lahat pamilya natin, sabi ni Lord. Kung anong ginagawa mo sa list ng mga tao, ginagawa mo na rin sa akin. Alright? So, sana sa next event po namin, mga outreach namin, makasama po namin kayo. Alright? So, have a Merry Merry Christmas. Salubungin po natin ang bagong taon, no, ng masikabo. Alright! Woohoo! Right now mga kapatid, nandito kami ngayon sa bahay, ano ba ito? Deli sir! Hello sir! Napunta kami Marinita. We're having, ang tawag dito, Christmas party. Kasi after po ng ating first successful charity works, doon po sa may Halloween. Right now, we are celebrating po, no, na ang ating pong Heroes United Christmas party first. Yan. Stay tuned, be happy, and Merry Christmas sa ating lahat. Grabe, sige. Sama ko lang kayo sa loob, ha. Patignan natin ito, ha. Pasok natin. Snow is falling, lights a glow. Everybody that I know, smiling faces, winter breeze. Magic's here, can't you see? Let the music fill the air. Time to spread some holiday cheer. Hearts are warm, the night's so. Galing kami sa isang sa Anawim, Ito yung mga senior citizen na inabandon po. Ang sad, sad ang story. Inabandon sila nung mga nung mga anak nila or family nila, So, nagpasaya tayo ng konti doon. May konting kantahan, may pabingo, at saka may konting sayawan. So, kanina po yun, Hello everyone! Heroes United is here having our Christmas party, first time ever. Ang saya-saya lang namin talaga kasi ako nanalo ako ng 3 litro, agawan talaga to. Tapos si Good Perks nanalo siya ng 5 million pesos. Happy New Year! Merry Christmas! Ayan! Nagtatago to lagi eh. Bati ka ng Merry Christmas sa mga... Oy, bumati kayo nito. Live to, live. Christmas party. Go for a Christmas party. Heroes United. Please, keep healthy, drink moderately, and we'll see you next year. Bye-bye! Okay, nice. Jessa, go. Merry Christmas! Hi guys! Anything more than that, Happy New Year! Nice. Gusto ko na lang pong bumati muna ng Merry Christmas sa inyo. Pero may gusto akong sabihin sa inyo ito. Okay? Huwag mong kakalimutan na gustong-gusto ng Lord na magaling ka. Huwag mong kakalimutan yun. Ito pa, isa pa. Minsan kasi, pag nagkasakit tayo, iniisip mo, okay, nagagalit ang Panginoon sa pinaparusahan ka. Huwag mo muna isipin yun. Pero tama po na mag-evaluate tayo ng ating spiritual na buhay. Baka may natatapakan tayong tao. Tama? Baka meron tayong taong naagrabyado. Totoo po na hindi tayo makakailag sa mga kamalasan. Tama naman, Pero mga kapatid, usually, ang sakit, nagkamali ka kasi ng kinakain. Ang pinanguhukay daw natin ng mga libingan natin, mga kapatid, ay yung kutsara natin. O, yan sinabi ko na, magpapasko Dapat may magnesium kayo. Ngayon,
going back dun sa aking sinasabi, ang Lord, interesado siya. Bibigyan ko kayo ng dalawang verse, at yung dalawang verse na to, familiar na sa inyo to. Jeremiah chapter 29 verse 11. So mga kapatid, anong sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Gusto niya maganda kinabukasan. Number 2, John chapter 10 verse 10. Anong sabi ng Bible doon? I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and have it more abundantly. Kaya po itong Christmas na to, magpasalamat tayo. Dahil ang reason lang pala kaya bumaba ang Panginoon sa lupa, pinanganak sa sabsaban, imagine ninyong hari ka, pinanganak sa napakaduming sabsaban, at namatay siya na parang hayop. Mga kapatid, ang purpose pala nun, according sa John chapter 10 verse 10, ay para humaba ang buhay mo at maging masagana ka sa buhay na to. Yun ang plano ng Lord sa'yo, at amen ka dyan. Gano'n ka kamahal ng Panginoon? Kahit sino ka pa, kahit ano pa kahinaan mo, ano pang pagkakamali mo, wala siyang pakialam doon. Bumabangon ka, nagsosorry ka, humihinga ng tawad, nagkamali, nagkasala, nada pa, bangon, tayo, mag-sorry. Yun lang ina-expect ng Lord sa'yo. Okay? Now, may iwan po akong isang Christmas message sa inyo na binigay ko po ito yesterday sa Heroes United sa Christmas party, sa ating online Christmas party. Bigay lang po ako ng isang story before we pray. Okay lang po ba yon? Now, gusto ko lang ipakita sa inyo dito yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na totoo na gusto niya maganda buhay mo. Ayaw niya na naghihirap ka. Ayaw niya na nabubuhay ka na may sakit. Ayaw niya nang may limitasyon ka. Gusto niya malaya ka. Papakita ko sa inyo This is a story. Kinuwento po ito ng isang American missionary, Ayan, from long time ago. Ang story na to was way back dun sa Korean War. So ngayon, yung mga tao from the north, tumatakas papuntang south. Tama? Kaya lang para makalipat ka sa south, ay grabe, babariling ka talaga, hahantingin ka pag naabutan ka, talagang ito-torture ka at saka kapapatayin. So ang hirap, talagang yung mga ayaw na sa north, ganun ang ginagawa, lumalaban sila, mantakin nyo iba, sumusuot sa barbed wire, yung mga piraso ng laman nila sumasama na sa barbed wire para lang makatakas. Ganun kahirap. Or pag naabutan ka aso, papatayin ka ng aso o kaya mambabariling ka. Or kakatayin ka, to-torture ka. Ganun kahigpit. Pero bakit nagpipilit lumabas yung mga tao sa North Korea at that time? Sobrang brutal po ng regime. Now, there's a story from this missionary, mga kapatid. Ito gusto kong maintindihan nyo rito. Ang gusto kong ma-express dito, para lang ipakita ko sa inyo, na mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, meron dito magnanay. Baby, ihawak niya, maliit na baby. Nagpilit tumakas ito, pero yung time na yon, magki-Christmas yung time. Sobra po yung blizzard, sobra yung snow. Sobrang lamig, mga kapatid. At yung nanay po balot na balot, kasama yung kanyang anak. At siya po ay nilabanan niya po yung bagyo ng yelo na yan, makarating lang sa South Korea. Ngayon ito ang nangyari, mga kapatid. Nakalagpas siya pati yung sa barbed wire, nakatakas siya dun. Okay? Ngayon, kaya lang dahil tumataas po yung yelo, kailangan niya po maghanap ng shelter. At ang natagpuan po niya, isang tulay, yung ilalim ng tulay na frozen po yung tubig. Sobrang yelo, buong yelo na. Tapos tulay. So doon po nagpuble. Yung mag-ina, yung baby yung baby. Mga siguro, mga 6-month-old na baby, no? Ngayon, ang problema, tumataas po yung yelo. By the way, true story to Tumataas yung ice. At alam nyo ba, yung bata biglang umiyak. Okay? Umiyak yung bata dahil nalalamig siya. Alam nyo ginawa ng nanay? Inubad niya yung kanyang balabal na makapal at ibinalot doon sa baby na umiyak dahil sobrang lamig mo. At yung bata po tumahan naman. Pero mga kapatid, dahil sa sobrang lamig, yung susunod na layer po ng damit nung nanay, ibinalot na naman niya doon sa bata. At alam nyo, tumahimik na naman yung bata, okay, sa pag-iyak. Pero dahil ang yelo po patuloy na tumataas at patuloy na lumalamig talaga, bandang huli,
lahat po ng damit ng nanay, ibinalot po doon sa baby. Okay? Now, kinabukasan po mga kapatid, kinaumagahan, tumigil na po yung blizzard, yung bagyo ng snow, ay meron pong dumaan na mga missionary na Americans na nagmi-minister at that time sa South Korea. At narinig po nila yung iyak ng bata. Alam niyo yung basag yung tunog ng iyak ng bata? Hindi, kasi basag na bakit? Dahil namamaga na po yung lalamunan ng baby. So narinig nila nung dalawang mag-asawang may edad na missionary. At nakita po nila yung bata, mga kapatid, na talagang nangingitim na sa lamig pero nakukuha pang umiyak. Kaya lang, mga kapatid, yung kanyang nanay, dahil wala na nga pong damit, ay isa na pong malamig na bangkay. Okay? So, 10 years later, mga kapatid, nung medyo, syempre, nakikita ng bata, bakit iba yung itsura ko sa aking mga magulang? Yung tinuring niya magulang, yung dalawang missionary. So, alam po ng dalawang matanda, hindi na nila maitatago talaga yung totoong katauhan ng baby. Alam nyo, yung mismong birthday niya, dinala po nung mag-asawa, okay? Ikinuwento na nila finally kung ano nangyari doon sa kanyang nanay. Ngayon, alam nyo ang wish ng bata? Sige po, Mami, Daddy na rin ang tawag niya sa dalawang missionary. Okay lang po ba kung dalhin nyo ako doon sa may tulay kung saan namatay yung mama ko? Sabi gano'n ng bata. E di, syempre, yung dalawang, sige. So, eto na po, nasasakyan sila, no? Palapit na po doon sa tulay. Alam nyo ba ginawa ng bata ko, ano? Hindi pa nakakalapit, nung nakita pa lang nung bata yung tulay, nagtatakbo na po yung bata doon sa ilalim ng tulay. Alam nyo ginawa ng bata ko, ano? Winasak niya po yung damit niya. Malamig pa rin nung time na yun Winasak niya yung damit niya, pinagpira-piraso po niya, hinubad niya yung damit niya at nagwawala po yung bata. Nag-iiyak po yung bata. Alam niyo sabi ng bata, Mama, kung pinabayaan mo na lang ako namatay, wala naman ako mararamdaman Sana hinayaan mo na lang ako nagwawala po yung bata, naglulupasay dun sa yelo, hinalis lahat yung damit niya. Ganun po kasama ang loob ng bata. Kasi, pag ina-analyze mo, tama di ba? Mama, wala naman ako mararamdaman Pero alam nyo, yung hirap at sakit ng namatay ka sa lamig, lahat po yun, tiniis nung nanay para lang mabuhay siya. True story. Ngayon, ito, gusto kong sabihin sa inyo. Alam nyo ba? Pareho lang nung Christmas. Si Jesus, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya para ibalabal sa'yo. Para siguraduhin na ikaw mabubuhay ka ng maayos. Magiging maganda ang buhay mo. Maililigtas ka niya. Inalis niya lahat. Binigay niya para sa'yo para lang mabuhay ka. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Kinalimutan niya, he did not consider himself equal to God. Pinanganak siya, sige sa sabsaban. Para lang iparealize sa'yo, ganun ko po kayo kamahal. Ganun ko kayo kamahal. Yun ang gustong mensahe ni Jesus. Mga kapatid, ito pa. Kaya po ako Christian, wala pong Diyos. Wala po akong alam na Diyos sa history na namatay para sa kasalanan ko. Lahat po ng Diyos-Diyosa na nakita ko sa history, puro yabang, puro kapangyarihan, puro splendor, puro kagarbuhan. Ang nakikita ko sa lahat ng Diyos-Diyosan sa history, pero isang Diyos lang po ang nakita ko na sa kabila ng ako makasalanan, na wala akong kwentang tao, namatay para sa akin. Mga kapatid, atheist po ako nung college ako. Okay? Pero nung na-realize ko yun, walang ibang tao or walang ibang Diyos sa history ang binigay yung sarili niyang buhay para sa iyo at para sa akin. And ulitin ko mga kapatid, ang purpose ng life, ng birth and death ni Jesus is because gusto niya
magkaroon ka ng buhay na mahaba at saka masagana. Huwag niyo pong kakalimutan, mahal kayo ng Lord. Amen? Kung nagawa ng nanay na yon, dun sa baby yon, nakita ng Lord, ako rin, kaya ko yan, para lang ipakita ko kung gaano ko kayo pagmamahal.